As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asa ang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong lingkod, Ner Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan nga ng Panginoon, tayo ay hindi nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Lamentations 3:22 and 23. Napakabuti ng ating Panginoon kaibigan na patuloy niyang pinahihiram ang buhay sa atin sa araw na ito. Tayo ay nagpapatuloy sa ating mga paglilingkod at mga gawain. Kaibigan, akin po kayong inaanyayahang patuloy sa atin pong isang natatanging pag-aaral na inihandog at pinasimulan. May pamagat na Revelation of Hope tuwing alas 7 ng gabi. Araw-araw po yan, inyo pong sundan ang pag-aaral na iyan dito sa ating himpilan. Ganon din po, akin pong patuloy na ini-offer sa inyo ang ating napakagandang Bible Study Guide na may pamagat na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa isang makabuluhan at masaganang buhay. Dito po ay malalaman natin, matutuklasan natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos para sa ating lahat. Binabati ko po kayo ng isang napakagandang umaga. Taglay ang pagpapalang nakalaan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sa inyo po na mga nakikinig sa atin pong mga radyo, welcome po dito sa ating palatuntunan, Rise and Reflect. At kayo naman po na nandyan, na nakatutok sa atin pong Facebook page, welcome na welcome po kayo dito sa ating programang Rise and Reflect, dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio Manila, AWR 89.1 FM. Dito nga po sa ating programang Rise and Reflect ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At atin pong itutuloy ang ating pinasimulang pagbabasa sa aklat ng Ecclesiastes. Ngayon po ay Kabanatang 6, talatang 1 hanggang 6. At mula sa ang Bible Pinoy version, ganito po ang nakasulat. Nakita ko ang isang masaklap na bagay dito sa mundo at talagang nagpapabigat ito sa tao. Ang taong binigyan ng Diyos ng yaman, mga property at karangalan,
Wala nang kulang sa lahat ng gusto niya, pero di siya binigyan ng Diyos ng kakayahan na ma-enjoy ito. At iba ang nakikinabang. Mahirap itong maintindihan at talagang nakakapanghina. Mabuhay man ng napakatagal at magkaroon ng 100 na anak ang isang tao, kahit mahaba ang buhay niya, kung di naman niya na-enjoy ang magagandang bagay sa buhay at di siya nalibing ng maayos, sa tingin ko, mas mabuti pa ang baby na pinanganak na patay. Kasi mystery ang pagkakapanganak at pagkamatay niya, at sa pagkamatay, di na siya makikilala. Hindi niya na-experience ang mabuhay, pero mas may kapahingahan pa siya kesa sa taong nabuhay nga ng 2,000 taon, pero di naman nag-enjoy. Hindi ba iisang lugar lang naman ang patutunguhan ng lahat? Ang kakayahang mag-enjoy o kasiyahan ay kaloob ng Diyos. Dito sa ating kabanatang binasa, Ecclesiastes, kabanatang 6, talatang 2, sinabi ni Solomon, isang tao na binibigyan ng Diyos ng kayamanan, mga ari-arian at karangalan na anupat walang kulang sa lahat ng kanyang ninanasa. Gayunmay, hindi siya binigyan ng Diyos ng kapangyarihang tamasahin ang mga iyon, kundi dayuhan ang nagtatamasa sa mga iyon. Ito'y walang kabuluhan at mabigat na kapighatian. Dalawang bagay, ang hindi pag-enjoy o pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng property o tagumpay na ibinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, ay kung hindi naman natin na-enjoy dahil maikli lang ang naging buhay natin, o kaya katulad ng masasarap na pagkain, wala naman tayong panlasa, paano natin ma-enjoy ang masasarap na pagkain iyan? Ang maliwanag dito, bagamat sagana tayo sa lahat, kung hindi tayo bibigyan ng Diyos ng kakayahang ma-enjoy ang mga kasaganaang ito, ang ating buhay ay walang kabuluhan at mabigat na kapighatian sang-ayon sa talatang ating binasa. Ang mangangaral o si Solomon na sumulat ng Ecclesiastes ay bumabalik uli sa parehong mga paksa sa buong 12 kabanata ng aklat na ito. 4 na beses na nating napag-usapan ang tungkol sa kasiyahan o katuwaan sa serya ng ating pag-aaral mula sa aklat na ito ng ating pasimulan. At ngayon ay babalikan natin itong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, tingnan natin sa isang medyo naiibang pananaw. Sa Ecclesiastes, kabanatang 6, ang mangangaral o ang sumulat ng aklat ay nagbibigay ng isa pang halimbawa ng isang bagay na katulad ni Abel o walang kabuluhan. Matatandaan natin na yung Hebel na sinasabing walang kabuluhan ay nagmula o pinagmulan din ng pangalang Abel na sa pagpapaliwanag ay nakita natin sapagkat hindi siya nagkaroon ng mahabang buhay at maagang naranasan ang kamatayan. At malubhang kasamaan sang-ayon sa talatang 2. Ang kawalan ng kakayahan ng isang tao na tamasahin ang mga kaloob ng Diyos, kaibigan, kahit gusto niya, ay walang kabuluhan. Sa senaryong ito, naisip ng guro ang isang tao na nakamit ang lahat ng bagay na ninais ng kanyang puso. Ngunit nanatili silang hindi nasisiyan dahil hindi sila binibigyan ng Diyos ng kakayahang tamasahin ang mga iyon o i-enjoy ang mga kasaganaang iyon o kung anuman ang kanyang nakamit na tagumpay. Sinabi pa ng may akda na kahit na mabuhay ang gayong tao ng 1,000 taon, 2,000 taon, mas mabuti pa kung hindi na siya nabuhay kahit kailan dahil hindi niya nagawang i-enjoy o tamasahin ang mga kaloob na binigay ng Diyos sa kanya. Dito, kaibigan, tinutulungan tayo ni Solomon na maunawaan ng lubos ang pangalawang bahagi ng mga kaloob ng Diyos.
Natutunan natin na ang bawat mabuting kaloob ay nagmumula sa Diyos, sangayon sa Santiago, Kabanatang 1, talatang 17. At ang bahagi o kapalaran ng sangkatauhan sa buhay na ito ay ang kakayahang tamasahin ang mga kaloob na ito sangayon sa Ecclesiastes sa Kabanatang 5, talatang 18. Ito ay isang dalawang bahagi ng equation. Una, binibigyan tayo ng Diyos ng mga kaloob. Pangalawa, binibigyan niya tayo ng kakayahang tamasahin o i-enjoy ang mga ito. Parehong mahalaga. Nakikita rin natin dito na ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi lamang kung ano ang ibinibigay niya sa atin, kundi maging kung paano tayo makikinabang at masisiyahan sa kung ano ang kanyang ibinigay sa atin. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kung ano ang meron ang tao at siya rin ang nagbibigay sa tao ng kakayahan na tamasahin, i-enjoy ang kanyang mga ipinagkaloob. Mga kaibigan, kahit pala sagana ka sa lahat ng bagay, kung wala ka namang nararamdamang kasiyahan sapagkat hindi ka binigyan ng Diyos ng kakayahang tamasahin o i-enjoy ang lahat ng ito, wala pa ring kabuluhan ang mga kayamanan at ang ating pag-iral. Para ka rin lang humarap sa napakaraming pagkain pero hindi mo ma-enjoy sapagkat hindi ka binigyan ng Diyos ng tamang panlasa. Sa Pilipos, sinabi ni Apostol Pablo, Kabanatang 4, talatang 12, marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. At sa unang Timoteo, Kabanatang 6, talatang 17, ang sabi dito, As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. Huwag daw ilagay natin ang ating mga pag-asa sa walang katiyakang kayamanan, kundi sa Diyos na mayamang nagkakaloob sa atin ng lahat ng pwede nating i-enjoy. Sa madaling salita, sinasabi ni Solomon na ang kasiyahan ay nagmumula sa Diyos. Anumang kasaganaan ang meron tayo, kung hindi tayo pinagkalooban ng Diyos na maging masaya at makontento sa mga bagay na meron tayo, ang buhay ay walang kabuluhan. Sinasabi ni Apostol Pablo na magagawa niyang masiyahan at makontento sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa Kanya ng lakas. At umasa tayo, hindi sa kayamanan, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Purihin ang ating Panginoon. Kaibigan, ano ang antas ng iyong kasiyahan sa buhay? Nakakakuha ka ba ng magagandang bagay ngunit mabilis na naiinip at gusto mo na naman ng iba? Bakit hindi natin hilingin sa Diyos na tulungan tayong lubos na pahalagahan at tamasahin ang mga kaloob na ibinigay niya sa atin? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nandyan sa atin pong Facebook page, maaari po kayong maglagay dyan sa comment section ng inyo pong naging reflection sa atin pong binasa ngayong umaga. At sa ating pagpapatuloy, inihahandog po namin sa inyo ang isang makalangit na awitin na inawit ni Love Joy Villaflor. May pamagat na Better
Danay. Pakinggan po natin ang awiting ito. I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I saw one cloud and thought it was the sky. I saw a bird and thought that I could follow. But it was you who taught that bird to fly. If I let you reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. I'll let go the need to know why. I'll take what answers you supply. You know better than I. Maraming salamat, Love, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inihandog sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Kaibigan, dadako tayo sa ating pananalangin at nais kong makasama ka sa paglapit natin sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Mapagpala at dakila naming Ama, una sa lahat ay ibinabalik namin ang pasasalamat sa inyo sapagkat napakabuti niyo po sa amin. Bagamat kami ay madalas na nagkakasala sa inyo, ang inyo pong kahabagan, pag-ibig ay sapat upang muli niyong tustusan ang aming mga buhay at mga pangangailangan. Salamat sa lahat ng magagandang kaloob na inyo pong ibinigay sa amin. At higit sa lahat sa pagbibigay mo sa amin ng kakayahang tamasahin ito at i-enjoy. Panginoon, binuksan mo ang aming mga mata sa kagandahan, katotohanan, pag-ibig, awa at pagpapatawad at lahat ng iba pang mga perpektong kaloob mula sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat na mga anak ninyo
na nagtitiwala sa inyong karunungan. Sa umagang ito, dakilang Diyos, akin pong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang nakikinig. Panginoon, hinihiling ko po ang inyong pag-iingat sa kanila sa buong maghapon na kanila pong susuungin sa kanila pong mga paggawa, mga paglilingkod. Tulungan po na maging pasensyoso sa anumang mga karanasan na kanila pong haharapin sa buong maghapong ito upang sila po ay masayang makapaglilingkod sa mga pagawaan at opisina na kanila pong papasukan. Ipagkaloob niyo po ang pagkakataon na makita nila ang mga pagpapalang inilaan ninyo para sa kanila sa buong maghapong ito. Salamat na ang Banal na Espiritu ang magiging gabay ng bawat isa sa amin sa amin pong paghayo sa mga gawain na inyo pong iniatang sa aming mga balikat. Salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyo pong matiyagang pagsubaybay dito sa ating palatuntunan. Matiyaga sapagkat maaga pa kayo po ay nagigising na at narito kasama namin sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na subaybayan ang atin pong inihandang napakagandang pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope tuwing alas 7 ng gabi. Araw-araw po yan, Revelation of Hope. At ngayon ay Lunes, ipagpapatuloy din po natin ang ating Bible School on Air sa ganap na alas 12. Inyo pong abangan. At sa inyo po na hindi pa nakakatanggap o hindi pa nagpapasimulang mag-aral nito pong ating ipinamimigay na Bible Study Guide, pwede po ninyong matanggap ito kung inyo lamang ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero o kaya i-comment po ninyo dyan sa comment section. Kayo po na nariyan sa atin pong Facebook page. Ang atin pong mga numero para matanggap po ang araling ito, Bible Study Guide na may pamagat na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa isang makabuluhan at mas masaganang buhay, ay itetext lamang ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong numbers 0917-1742-777 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891 0918-9447-891. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang inyong kaibigan, Nar Caranza, nagsasabing ang pagpapala ng Panginoong Diyos ang patuloy niyong maranasan sa buong maghapong ito. Huwag niyo pong ililipat ang inyo pong mga talapihitan ng radyo sapagkat magpapatuloy po kami sa paghahandog sa inyo ng mga makalangit na awitin at iba't iba pang mga programa dito po sa ating himpilan. AWR 89.1 FM, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above.
my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above.